Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Wednesday mga lodi at medyo nakaka-recover tayo ng kaunti-unti mga idol ngayong day 2 o day 1 ba? Day 2 na ng pagiging presidente ni McDonald Trump mga idol. So i-check natin yung mga news ngayon, medyo malulupit yung mga news natin mga idol, no? So, palike muna ng ating video bago tayo mag-start ng ating news, mga idol. No? So, check nyo na din yung mga link dyan sa description natin. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. Mga lods, at once na makasali kayo sa BitGet natin, andyan din yung link ng Telegram ni KGX. PM nyo siya. At pwede kayong sumali sa Telegram ng nagti-TA doon si Boss KGX mga lodi, no? Kailangan nyo lang gamitin ang link naming dalawa. This depende kung sa akin o sa kanya, kayong bahala mga lods, no? Ayan, para makasali kayo sa Telegram at makita nyo yung mga TA ni Boss KGX mga lods, no? So ayan, at check muna natin ang ating crypto bubble mga lodi. So medyo nakita ko dito si Melania mga lods, ha? Medyo nag 4% siya. Itong Flam medyo umangat din 11%, pero nasa 1 hour to, ha? So day natin. Boom, ano to? So, ito ang malaki ngayon. Si 5.9 pala to sa araw, oh, mga lods, oh. To 63. BB Doge 4, ito 200. Grabe, ano tong BTHO. So, tignan natin tong BTHO na to. Ano ba to? Check natin. Pasensya na mga idol, medyo ngayon lang ako tumingin sa sa crypto bubble, eh. Wow. So, from ano to? 0.1. 0.1 umabot siya ng 0.6 mga lodi. So ngayon nasa 0.5, no? Si Bithor, no? Pang ano siya, 142 ranking. Ayan, no? Market cap mga idol. So ayun yung ating medyo ano ngayon, ha? Medyo kulay green tayo ngayon, ha, mga lods, ha. Kita nyo naman, ha. Oh. So medyo ang BTC natin medyo nasa 105 tayo ngayon, no? Zoom out. No, pag sinum out natin yan mga lodi, medyo mataas pa rin tayo kung ikukumpara nyo last year, no? Syempre. So check natin yung XRP natin dito. Saan na? Tatago, Ayan. So 3%, no? Ito yung guhit ko dyan, no? Hindi ko alam kung valid pa to. Oh. No? Oh, ayan lang yung parang ganyan siya. So, hindi tayo nakapag-trade kahapon kasi umalis tayo, mga lodi. So, mamaya ako magti-trade. Mamaya magti-trade tayo ng malupit, mga lods. So, ito si XRP natin. Nasa 3.1 ngayon si XRP. So, medyo goods naman yan. So, check na natin yung ating mga news ni pangalawang araw ni Trump. Ginawa niya to, no? Pinardon niya si Ross Ulbricht. Mga lodi, sa mga OG, kilala nyo na to, yung founder ng Silk Road, no? Supporters view Ross Ulbricht as a victim of government overreach and a symbol of excessive sentencing for non-violent crime. So parang sobrang kasi yung sa kanya hatol, mga lodi, no? Parang overreach, no? Excessive sentencing for non-violent crime lang kasi sa crypto lang yun, mga lods, 2 life sentence plus 40 years without parole has been widely criticized as disproportionately harsh. Oh, ayan. So, ngayon pinakawalan na siya ni Trump, mga idol, no? At sabi nga dito, mga lodi, I just called the mother of Ross William Ulbricht to let her know that in honor of her and the libertarian movement which supported me so strongly, it was my pleasure to have just signed a full and unconditional pardon of her son, Ross. The scam that worked to convict him were some of the same lunatics who were involved in the modern-day weaponization of government against me. So, magkakasabwat daw yan. Kung sino yung mga scam na gumawa nun kay Ross, ayun din yung mga gumawa kay Trump, mga lodi, no? He was given 2 life sentence plus 40 years. Ridiculous. Sabi niya, no? So, you're ridiculous, man. So, ayan, no? So, ito yung mga news ngayon tungkol kay Ross. So, Ross is free na. Maraming ito, pag matanda ka na talaga, no? Kilala mo si Ross Ulbricht, eh. Sabi dito, Dad,
What was it like seeing Ross Ulbricht receive full and unconditional pardon? So may iyak daw yung daddy niya kasi sinuportahan nila si Ross, mga lodi, no? So ayan, no? Alam ko may ano ko to may documentary ata to, parang may movie. Hindi ko alam Pero sikat to dati. Alam niyo naman kailan lang tayo pumasok Nung pumasok tayo sa crypto, mga idol, nakakulong na si Ross. Alam ko nakakulong na siya. Nakakulong. Init. So ayan. No? Sobrang solid ng ginawa. So ibig sabihin lang yan, mga lodi, tinutupad ni Trump yung mga pinangako niya. Kasi pinangako niya to No, hindi niya man natupad ng day 1 kasi ang daming sumisita sa kanya kahapon sunod si Ross, di mo naman pinakawalan So day 2. So easy lang, mga idol. 'Di ba? Huwag kayo masyadong sabi nga dito ni Sisi everyone expects everything to happen in one day. Tapos nilagay niya ng tawa. Good things take time, sabi nga mga idol 'di ba? So isihan niyo lang. Huwag niyo madaliin si Papa Donald Trump. So ayan na nga, 'di ba? So sabi dito, nung nanalo si Trump nung 2016-2017, mga lodi, ito yan, pakita ko sa inyo. Election 2016, Donald Trump, nung umupo siya, grabe yung inangat ng Bitcoin nun, mga lodi, no? From $1,000 to 22 something 16. Yan. So ngayon, kung gagayahin natin yon, mga idol, no? Aabot tayo ng 1 million. Hindi natin sure Hindi natin sure kung aabot siya ng ganyan, no? Pero sabi nga nila, siguro mga tuwan, walang nakakaalam, no? So hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Pero ayun yung sinabi niya. Trump will send Bitcoin to the effing moon. Ayan, just like he did in 2017, sabi niya, mga lods, no? Tapos, dahil nga doon, grabe naman to si Michael Saylor, mga lodi, o yung company niya na MicroStrategy, no? MicroStrategy has acquired 11,000 Bitcoin, mga lodi. 11,000 Bitcoin. Kasing dami ng Dogeco. Dogeco lang, 1 Dogeco, 11,000 lang Grabe, baba pa ng Doge. Pa ito, Bitcoin, 11,000. For 1.1 billion, mga lodi, no? Isipin nyo, binili to ni MicroStrategy. Ang presyo ng Bitcoin is nasa 101, no? 101,000 yung presyo ng Bitcoin. Tapos yung iba nagsasabi, huli na ba ako ibibili ng ganito? Ito nga, BTC pa binili, 100,000 yung presyo. Per Bitcoin and has arrived, BTC yield at 1.69 in 2025. As of, ayan na nga, no? We hold. So ang hold na nila na Bitcoin is 461,000 BTC acquired for over 29.3 billion, no? Kasi medyo mas marami silang nabili nung ang Bitcoin is nasa 63,000, which is malaki na din 'yon kasi umabot nga, nakabili pa nga sila ng nasa 20,000 di ba? Bumaba din nung nakaraang bear market. So, kung susumahin, parang ang presyo ng BTC nila is nasa 63,000 lahat, no? Parang ganun, mga idol, no? Grabe si Michael Saylor, no? Kasi yung iba nagtatakot ng kasi nga late na daw. So ito. Matindi to. Binance pa nag-post nito. Making crypto great again. Tapos naglabas ng 2 meme coin at a time. Ang nasa isip daw ni Trump, make crypto great again, meme coin at meme season. Ayan daw, mga idol. Mamaya may tayo. Ito, pakinggan natin to. Kasi parang hindi alam ni Trump mga idol. Parang hindi niya alam na kumita siya ng bilyon-bilyon yung meme coin niya. So pakinggan natin to Tinanong kasi siya breaking, Donald Trump learns that he made several billion dollars with the meme coin he launched. Ito. Do you intend to continue selling products that benefit yourself personally while you're president? Well, I don't know if it benefited. I don't know where it is. I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today? You made a lot of money, sir. How much? Several $billion, it seems like, in the last several days. Several billion? That's peanuts for these guys. Ayun lang reaction niya, no? Parang peanuts lang to sa mga to.
Sabi nga dito ni Broxo, ayan Trump didn't even know he launched a meme coin. So parang yung mga team niya yung nagla-launch, hindi siya. No, mga idol. Tapos syempre kikita yung team niya dyan, mga lodi, no? Hindi niya nga alam kung magkano yung kinita. Ibig sabihin, pwede siyang makupitan, no? Hindi niya alam, ano yan. Paano kaya yung kay Melania? Alam kaya yung kay Melania? 'Di ba? Siguro sinabi nung team na naglabas nung unang Trump kasi isang araw lang pagitan nun, halos isang araw lang Uy, grabe. Kumita yung Trump coin ng billion, oh. Ma'am, maglabas ka din, ma'am. Baka kumita ka din. Tapos naglabas din si Melania ng kamoting kagaw naman yan, oh. Mga lodi, oh. Grabe. So, pero kung titignan niyo si Trump, halos parang wala siyang idea na naglabas ng meme coin. So parang ang sa akin, parang wag kayong magalit sa kanya. Parang ganun yung sa akin dito na wag kayong magalit ng todo kay Trump. Baka yung team niya kasi yung gumawa nun, di ba? So siguro once na mapuli understand niya na kung ano yung nangyayari, baka bawian niya siguro yung mga nag-invest doon, no? Sabi niya, bilang ganti ay susundin ko. Yeah, bilang ganti, i-burn ko yung kalahati niyan, no? Di pag gumanon siya, di GG na. Di ba? Panalo na yung mga nag-invest sa Trump. Pero hindi ko sinasabi mangyayari na malay nyo lang naman, di ba? So ito na. Sobrang solid na itong picture na to kasi sila yung mga nagpo-promote ng strategic Bitcoin reserve, mga idol, no? So kasama nila si Trump. So kaya sabi dito sa post ni Bibek, strategic Bitcoin reserve is happening. Tighten your seatbelt. So, ayan. Alam niyo naman na once na mangyari yun, napakalaking bagay. Ang ganda ng ngiti ni Trump dito. Parang ngayon ko lang siya nakitang solid yung ngiti na ganito, Hindi ko masum. Ang bagal ng internet ko ngayon. Taragis na converge to. Hindi ako pwede mag-Tekken yun. Maglalag ako. So, ayan. Di ba? So, ito matindi to. Mga lodi. Hindi ko na hanapin ko pa ano ba yan. Mga idol di ba nag-launch nga ng coin? So sabi dito mga lodi, there are 4 more Trump coins coming. Mga idol. Pakinggan natin. Saan ba dito banda yan? 3 more. Ito. His hand up, but I never heard from him. But Drew Roberts, what you got? Pakinggan nyo mabuti mga lodi Yeah. There are 3 more confirmed tokens coming from the Trump team. They'll be coming out, and one of them includes, let's say, the guy that renamed this app. Ano bang app to? Hindi ko alam kung anong app to pero kasi, nung sinabi niya yon mga idol, nakapaglabas na ng Melania Trump launches, tapos na yung kay Trump tsaka kay Melania. So sabi niya dito, meron pang 3 coins na ilalabas yung team ni Trump. Grabe yun. Kaya lang, once na halimbawa hindi mag-pump o hindi man lang umangat yung Trump coin tsaka yung Melania coin, hindi ako sure kung tatangkilikin pa yung ilalabas nilang mga coins, no? Lalo na kung galing dun sa naglabas ng Trump at Melania coin. I don't know. No, pero yung iba na gustong kumita lang ng mabilisan, hindi ko rin alam mga lodi kasi minsan kaya nagpa-pump ng solid yan mga lodi kasi yung mga nauna na, yung mga nagplano na, yung mga nakakaalam na, di ba, yung nagsasalita dito, siya nga alam niya 'di ba? So kung alam niya na ilalabas yun, mas maaga siya makakabili kumpara sa mga late na kapag kumbaga nalagay na sa exchanges, saka pa lang sila magbibilihan. Yung mga nakabili na ng wala pa sa exchanges, panalo na yun mga lodi. So, para hindi kayo makuhanan, mas maganda kung wag na kayong bumili. Ganun lang yung sa akin. Pero kung gusto nyo bumili, nasa inyo yan. Kasi iba nga, di ba, nagpa-pump, nananalo. So, nasa inyo yan. Pera nyo yan, mga lodi. At least, alam natin na meron pang ilalabas na 3 coin. Ayun yung sinabi dito Di ba? So, ayan. Tapos, mga lodi, isa pa sa ginawa ni Trump, mga idol, nilabas niya to. Grabe, The hammer of justice has come, sabi ni Elon Musk. Trump just revoked security clearance for the 51 Intel agents who lied about Hunter Biden's laptop, mga lodi. So, ito yung mga sutoy na yun, mga lods, no? So, mukhang makakasuhan to mga to.
'Di ba? Tinago niyo yung yung sikreto ni Biden Hunter ha. So ito 'yan mga lodi, no. Diyan sila. Yan. So maraming kasi ito maraming views agad to pag alam naman si Elon Musk nag-trending agad no, 41 million agad mga lodi kahapon lang Grabe, 'di ba? Ito naman. Ano to? The Trump White House is working late in the night on the day 1. Bakit walang picture? Pwede ko ba to? Bagal ng internet ko, guys. Pasensya na kayo ha. Kasi meron sinabi dito na fired niya. Kumbaga tinanggal niya sa trabaho. Fired niya. Kaya lang di ko na mabasa. Kasi ba't gano'n? So mamaya na yan. Check na lang natin yan mamaya. So ito, malupit din to. Breaking. The US Government Efficiency Department or yung DOGE led by Elon Musk launches its official website using Dogecoin as its avatar. Naniniwala ba kayo na si Dogecoin is masusurpass niya yung $1 ngayong 2025 mga idol? Kasi nasa siya $0.3 siya ngayon ang pagkakaalam ko So nasa ata siya 20 or 19 mga ganun, naglalaro siya sa ganun. So ang alam niyo naman ang $1 is nasa 58, 60 o 59. So sa tingin nyo ba malalampasan nyo yun? No? Ako kasi meron akong hold na Dogecoin mga lodi. Sabi ko nga sa inyo 11,000 plus yung hold ko na Dogecoin Di ba? So naniniwala ako lalo na syempre si Elon Musk nakaupo na sa government, di ba? Magkaroon man ng kahit anong sitwasyon diyan, bayad sa kung saan sa utang or payment sa X, syempre kasama yung Dogecoin. So isa yung Dogecoin sa mga hawak nating coin. So ako naniniwala ako sa Dogecoin mga lodi at ito isang bullish news para sa mga Doge community. Mga idol no. Ito lupit na ito, laking talo niya no. Isa to sa mga nag-short, mga lodi. Sinort niya yung XRP, no? So nag-entry siya ng 2.6, nag-short siya, siguro iniisip niya bababa pa ng $2 or $1 point something. Kaya lang ngayon nasa 3.31. Nasa mga yun. Yan, 3.1 sakto, mga lods, no. 3.1. Talo siya negative siya ng $6 million, mga lodi. $6 million. Ito yung position niya, 50% na siyang talo. Halos 58%. Grabe, no? Ayun yun, mga lodi. So, trader talaga to mga lods madami siyang Maraming, hindi ko alam pero malupit yan. Daig niya pa si Sato ito naman mga lodi, no? There's some talk. This will make the XRP people very happy. There is some talk that XRP could be utilized or ordered to be used for a central bank digital currency or as the base layer for national banking, no? So ito yung sinabi dito ni Mark Yusko, mga lods, no? So para sa akin mga lodi, once na maaprobahan na yung mga digital bank payments na matanggap na yung cryptocurrency payments sa mga bangko, mga lodi, syempre ang number 1 dyan para sa akin is yung XRP. Siguro meron din na papasok na HBAR, XLM, o kung ano-ano pa, pero kita nyo naman, nag-meeting na si Brad Garlinghouse at saka si Trump. Tapos nung dumating si Vice President J.D. Vance, nakita niya sa isang grupo ng mga tao, dinapitan niya agad si Brad Garlinghouse, kinamayan niya. Nakita niya yung video na yung kahapon, di ba? Yun yung unang-unang niyang kinamayan, nakita niya si Brad Garlinghouse. So meron na siguro silang pag-uusap dyan, mga idol. No? Mamaya may kita niyo isang paliwanag ko dyan. Tapos ito na nga. Bank of America CEO Brian Moynihan said that the US banking industry will embrace. Ito yun. Pag na-embrace na talaga yung cryptocurrency for payments, if regulators allow it, mga lodi, syempre, Ripple yung number 1, mga sa tingin ko lang, mga idol. Sana sila, no? Kasi yung technology ng Ripple napakaganda.
Sabi nga ni Brad Garlinghouse dati pa interview, hindi sila yung hindi nila kailangan yung mga banks, parang ganoon. Ang may kailangan sila yung bangko dahil sa ganda ng technology ng Ripple, mas maganda kung yung mga bangko yung gagamit sa kanila, parang ganoon. Ito naman, BlackRock, JP Morgan allegedly manipulating XRP. So ito yun medyo to. Dapat pala binasa ko muna tong isa, pero sige, unahin na natin 'yan. The leaked report, which appears to have come from an anonymous insider within JP Morgan, reveals that the banking gain has quietly accumulated more than 7.5% of its total wealth in XRP, mga idol, no? So JP Morgan moved into the world of cryptocurrency, particular XRP. XRP po also in facilitating international transaction aligned with JP Morgan global presence. So parang secret silang bumibili, no, ng XRP. So ito na, basahin ko na sa inyo to. Sabi dito mga lodi, bakit ba bakit ito yung secret? Tsaka bakit hindi umaangat yung XRP? Sa dami ng mga partner, ba't di umaangat yung XRP, no? Sabi dito mga lodi, ito yung pinaka puso ng news natin ngayon mga idol Why has this been kept secret? No? Let me first respond to this by asking you a question. Why does the price of XRP not move when new partnership are announced? O nga naman, 'di ba? Ang lulupit na ng mga partner, pero ba't di umaangat si XRP? The answer to my question is that XRP has no use case currently. Alam niyo na ngayon This will soon change, mga lodi. Isipin nyo, wala pang use ngayon masyado yung XRP, pero umabot na ng $3, nalampasan niya yung all-time high niya. Paano pa pag nangyari na daw to? When it does, the price will rise quickly daw. Mabilis lang, mga lodi, no? They are very selective when announcing new partnership publicly. So, to answer your question, it is in the best interest of everyone involved to keep the price as low as possible, allowing major investors to buy in early, mga lodi. So hanggat maaari, hanggat hindi pa kompleto, mga lodi, kumbaga parang pinupuno pa yung jeep, mga idol, no? Pinupuno pa yung jeep, mga lods Hanggat hindi pa umaandar, mga lodi, hanggat maaari, binapababa nila yung presyo, no? While also pushing away investors from the lower class, no? So ayan, medyo nang-shake out sila, mga lods, no? Kaya ako, sabi ko nga, masaya na ako sa nalagay kong XRP sa ating Trezor. Safety na siya dun. Baka kung anong mangyari Baka may gawin yung mga millionaires na kakaiba, mga billionaires or whales na kakaiba, at least safety na yung ating XRP. When the Amazon partnership is announced, the world will be talking about XRP. Mga idol, no? Sabi, no? Millions of people will buy XRP on that day. So, this partnership is being saved for a later date, mga lodi. So, hindi mo na nila ina-announce, no? Na pag in-announce nila na partner na namin si... Boom! Yun na yun, mga lodi. Lahat na bibilihan. So, ayun yung reason kung bakit hindi mo na ina-announce ng, kung bakit di muna umaangat yung XRP. No? Hanggat maaari, pinapababa mo na yung price hanggat makapasok lahat, mga lodi, no? Sabi nga dito, it is in the best interest of everyone involved to keep the price as low as possible, allowing major investor to buy in early, mga idol, no? So ayun yan. So anong masasabi nyo dyan, mga lods? Sabi dito, Amazon rumors, institutional whispers, XRP utility narrative is undeniable. Add 37% gain this week. As you see, why this bull runs all about utility, mga idol, no? So kasi nga yung XRP is napakaganda ng utility niya, no? Global cross-border payment. So sabi nga nila walang market cap pagka ganun
So, sa akin lang yun ha. Hindi, mag-search kayo kung ano yung gusto nyo. Hindi ko sinasabing bumili kayong XRP. Marami ring kontra sa XRP. Mga idol, panoorin nyo to. Napanood ko to kanina eh. Wait lang ha. Sinave ko to sa ano kasi iaano ko sa ano nyo eh. Papakita ko sa kanya. Ito. Ang bagal lang net ko talaga. Charagis yan. Tingnan ko na lang sa history. Ito mga lodi, no? Panoorin nyo to si Jerry Banfield. So, kontra siya sa XRP. Mga idol, no? Critical XRP information you need to know right now. So, hindi ko alam kung natapos ko to, pero nakalahati ko ata to. Pero, more on, sinasabi niya dito na walang utility o walang kahit ano sa XRP. Hindi siya, ganyan, something. Panoorin nyo na lang to, mga idol, no? So, ko talaga yan. Tag dun, in-screenshot ko. Kasi baka mawala sa history ko eh. Mga idol. So, ayun, no? So, matindi. So, malupit ang mga news natin. Unang-una, pinakawalan na si Ross. Mga idol. At syempre, yung huwag nyo namang isipin na isang araw lang mangyayari. Sabi ni GC. Di ba? So, ayan. May MicroStrategy. 1.1 billion na naman ang binili. Si Trump, nalaman natin na parang wala siyang idea sa nilabas niyang meme coin. Ang alam niya lang, alam ko meron eh. Alam ko, nilabas yung nakarang araw eh. Yung sa asawa niya, hindi niya alam. Baka hindi niya pa alam na yung asawa niya naglabas din ng meme coin. Diba? So, ngayong week na to, at saka na importante din to na nalaman natin na meron pa palang 3 coin na ilalabas yung Trump team. 'Di ba? So, abangan niyo 'yan. Kung gusto niyo, nasa inyo 'yan ha, mga lodi. Hindi ko ako nga, sabi ko nga pag sa mga meme coin, medyo ayoko na. Hangga't maaari, mag-iipon na lang ako ng mga napagkatiwalaan kong coins. Talagang to, ayaw na talaga. O yun. So, ito yung finaled niya ni Donald Trump, no? Our first day in the White House is not over yet. The Presidential Personnel Office is actively in the process. So, ito na, basahin ko na dito. Si Jose Andres from the President Council on Sports, Fitness and Nutrition, Mark Miley from the National Infrastructure Advisory Council, Brian Hook from the Wilson Center for Scholar, and Keisha Lance Bottoms from the President Export Council. You're fired! So, fired niya, mga lods, no? Ayun yung nililinis ni Trump eh. Mga lods, no? Yung kanyang office, no? So, nililinis niya lahat ng ano dyan. Masasamang loob, sabi nga. So, nasa inyo kung anong gagawin nyo, mga idol, no? So, yan. Natin day. Maangat pa rin si Melania. So, marami nagsasabi sa akin, no, na ngayong mababa yung Melania tsaka yung Trump, nag-imbak sila. Kasi syempre nga naman, 4 years pa naman si Trump tsaka si Melania na First Lady. Alangan namang hindi nila banggitin or something na i-involve yung token nila o yung meme coin nila. Na kumbaga wala ba silang balak na paangatin or something na ganun. So ngayong mababa yung mga coin sila, nag-imbak daw sila yung iba. Mga kakilala ko dyan. Ang bahala kayo dyan ha. So ayun. No, good luck, no. Sana nga mag-pump, no. So mamaya ako magti-trade ako mamaya, mga idol. I-trade tayo mamaya. So check natin kung ano yung mga magandang i-trade. Sa either XRP o BTC ako magti-trade. Mga lodi, no. So check na natin yung mga comment nyo. Magulo kayo eh. Mga idol. Kapit tayo mga idol. Ilan ba yung 200 na. Okay lang yan. Para sa inyo yan. Pero yung iba dyan, bibilisan na lang natin, no? O, yung mga naiinip dyan, ha? Bago kayo umalis, subscribe kayo kay Boy WhatsApp, kay Clovis. Andyan yung kanyang channel sa link natin. Mamaya mag-upload siya ata eh. Oh, may mga bot na naman tayo. Oh, kwentuhan na tayo, mga idol. Kwentuhan na. So, si Maylene Mosquito,
Isa ako sa umasa, sabi niya. Wag po kasi kayo umasa, masakit talaga yan, sabi ni Chirico. Oh. Michael, walang nangyari idol, tapos sinira yung official Trump at Melania. Tapos sinira ng official. O nga, no? Walang in-announce, ay walang binanggit si Trump, tapos naglabas lang siya ng coin. Kaya lang, dun nga natin nalaman na parang wala siyang idea na naglabas siya ng coin. Si Donna Mars, shoutout sa'yo, si Morph, si Jemar Tropico. Sobrang disappointed talaga idol. Akala ko bull na yun pala bear market, sabi ni Jemar. Hermiga Agapito, kaya Jem, mabuti na lang hindi ako bumili ng Trump. Bugbog na pixel ko sa kulungan, sabi niya. Si Short, kanina pa ako naghintay ng update mo idol. Easy lang loads, no? Gusto nyo ba ihiwalay ko na lang yung comment na saka sa news? Kasi tulad niyan, nasa 30 minutes yung news natin. Itong comment na to, targi sa sobrang haba nito, abot na naman tayo isang oras nito. Si Gerald, shoutout sa iyo. Si Lemuel Sigalat. Pyrocus Rocks. Idol na pwede din ako. Nakapanood sa inauguration ni Macdigong Trump. Parang normal day lang. Sabi niya. Ito ba yung natin, mga Lodi? Bago? Baka hindi ito. Ito nga. Parang umuulit kasi yung mga comment nabasa ko lang to, kaya ganun. Si J. Rica Plaza, shoutout sa'yo si Kawai. Nagait kayo kay Trump tsaka kayo sa mag-asawa. Romeo, boss, sayang abay ko. Nabili ko ng 1.60 pesos. May 36k ako na avay. Nainip ako, nilipat ko sa Amos. Paglipas ng 3 linggo, nakita ko presyo ng abay 17 pesos na. May 600k sana ako kung nag-antay lang ako. So ayun nga mga idol Sabi ko sa inyo, depende sa inyo yan kung para anong klaseng trader kayo or spot trading kayo o kung ano man. 'Di ba? Kung long term ba kayo o short term. Ganun lang 'yun mga idol, no? Kasi kung alam niyo 'yung nangyayari, sabi ko nga sa inyo, ngayong 2025, ito yung oras na bull market tayo, bull run year. So kung may inip kayo, ang kaya nyo lang is mag-invest nyo, tapos isang linggo, isang buwan, ayaw nyo na. Kami nga mga Lodi, 4 na taon na kami, pang-4 na taon namin to. Lahat ng hold ko, hindi ko kinukuha yan simula nung 2021. Diba? So, abala kong kunin yan sa katapusan ng 2025. No? Kung kayo, mga linggo, buwan lang, ganun, nasa inyo yan, mga idol, no? Kaya dapat alam nyo, meron kayong plano, ganun. Visit na Bitcoin, nakala ko to the moon. Imbis na profit ako ng $100, naging 55 na lang. At least profit ka pa rin, idol, no? Kasi natulog ako ng maaga para pagising ko, laki na ng profit ko. Yung pala, bumagsak, At least nag-profit ka pa rin, idol. Tapos kasi yung masyado kasi kayong panati kay Donald, sabi ni Ispat, May Doge Gob ako, boss. Maghihintay lang ako tumaas ng konti kaysa kunin ko na malugi ako, hold na lang muna ako. So, ganun lang. Isa na ako, coach. Sobra talo. Yan, si Donna Mars. Di man lang nag-mention ng crypto si Trump kagabi. Buti pa si Elon, sinabi yung Doge niya. Oo nga Easy lang mga Lodi, hindi naman tayo investor ng isang linggo, isang araw lang. Ano ba naman kayo? Alam nyo naman yung mangyayari dyan, volatile lang crypto. Ayan, si Tom Sight, Michelle, Jeroma, si Michael pala. Pinaasa tayo para lang daw tayong mistress na hindi nabanggit sa formal location. Hold lang mga idol, best is yet to come. Di ba boss? Ayan. Yes, no? Para sa akin talaga. No? Para sa akin mga idol, sa akin yun. Panalo pa din daw, dami kong na-trigger pending, sabi ni Denz Cortez. MJ Magrata, olats na idol, kaiyak, nag-zero balance ako sa Forex. Hindi kasi ako nagpo-Forex, idol
Okay, mahabang-mahaba pa mga lodi. Isipin nyo, nasa January pa lang tayo, tsaka pangalawang araw pa lang ni Donald Trump. Ano ba? Nagmamadali kayo, papagalitan kayo ni Sisi niyan eh. No? Everyone expects everything to happen in one day. Oh. Mas okay ata magbudega habang mababa pa, boss. For sure, tataas din ang mga coins natin after bilang... Alam nyo, ito kasi sa inyo eh. Hirap sa inyo eh. Inaasahan nyo ba magiging milyonaryo kayo sa loob lamang ng isang buwan, isang linggo? Walang ganun. Hindi ganun ang crypto, mga idol. No? Kami nga 4 years ako, yung iba nga mas matagal pa sa akin eh. Ilang cycle na sila eh. Ako 4 years, mga idol, ninintay ko, walang take profit sa akin, puro bodega lang. Nag-take profit lang ako nung bumili ako ng motor. Kasi kailangan ko ng service. Oh, yun. 'Di ba? Pero yung ngayon, wala yan. Kung mga 1 week, 1 month lang kayo, nako, sabi nga ni Warren Buffett, 'di ba? Kung mag-iinvest ka na hindi mo kayang i-hold ng 5 to 10 years, huwag ka na mag-invest. Huwag mo nang start yan. Yun lang yun. Oo nga, mas priority ni Trump ang manumbalik sa Diyos. Kahit na malugi ako, umutang pa nga ako, panlagay sa XRP, okay lang. In the God's plan, kung ano man ang mangyari, God to be the glory. O, si Aldrin Matalo, grabe si idol, no? Ano sabi ni Trump? Awit, wala man lang binanggit. Pero wait lang tayo mga boss. Sa mga naipit kay Trump, meow. O, ayan. Si Sumbag. Yun lang naman mga greedy mindset at quick rich mindset ang mga kadalasang napopomo eh. O yan, tama dito si Trade Wannabe. Kasi di na sila makapag-isip ng negative side dahil napomo na nga, kala wala ng katapusan yung paglipad. Di nila alam, puro di nila alam, pinapataba lang pala sila ng mga whales para gawing hapunan. O yan, ayan tuloy. Hanggang iyak na lang. Do your own research kasi. Tigilan nyo yung quick rich mindset na yan. Wala kang patutunguhan yan. Sa crypto mga lodi, yung nakikita nyo na, isang yumaman, no? From $100 to $2 million. Mga ganon. Ayun yung mga naririnig nyo. May mga nangyayari naman na ganon. Pero ang hindi nyo naririnig, yung mga taong, yung may $1,000, wala na, zero na. Mas marami yun. Mas marami yung karanasan na totoo na ganun. Na yung pera nila nawawala sa crypto. Kaya wag niyong isipin na pag pumasok kayo sa crypto, mayaman kayo. Ganon? Hindi ganon. Mga idol, kailangan yung pag-aralan yan. No? Hindi siya quick rich. Tama yung sinabi ni ito, no? Na quick rich mindset. Hindi po ganun. Kailangan pinag-aaralan yan, mga lodi, no? Ako marami na rin akong talo, mga idol, no? 100,000 na rin. Pero yung panalo ko, 100,000 na rin. Ganun yun, no? Hindi yung pag naglagay ka dito ng itong 50,000 ko, magiging $1 million to. Mga ganun, nako. Medyo malabo pa sa sabaw ng negrong pusit. Pusit na nga, negro pa. Sobrang labo na. Tubig kanal na yun. Diba? Pag-aralan nyo mga lodi, no? Hindi yung Pag di-release siguro yung 30% ng supply, pwede bumili ng Trump. Sabi, pinuyat ako ni Trump, akala tataas yung pala bababa. Sabi ni Kawai at CryptoCus. Only popcorn, sabi ni Saan Puet. Kung nag-coins perpetual futures lang kayo, di dumami pa sana XRP nyo. I mean, sabi ko, XRP kasi ito yung mas pinaka-safe na i-trade sa futures sa ngayon, not financial advice na, sabi niya. Pero, dumami ang XRP holdings ko dahil nag-coins perpetual futures ako using XRP as my base currency. Kahit papano, may floating profit na ako ng $200 XRP sa ngayon at wala akong balak na i-close to. Antayin ko na diretso sa end ng bull run. Yun, buti pa si Trade Wannabe. Meron siyang solid na plan. No, meron siyang solid na plano sa mga gagawin niya. Hindi yung iiwan mo yung pera mo dito at wish for the best na lang kung ano mangyayari dito. Ganun, bakit yun? Pumaldo naman boss sa Trump at Melania, paldo na rin sa XRP tapos scalping sa mga tingin ni Boss KGX. So,
Yung mga kasali kay Boss KGX, mga idol, kung gusto nyo sumali, gamitin nyo yung link ko dyan, mag-register kayo sa BitGet. Walang bayad dun. Ang pinaka-consuelo lang doon, it's either ginamit nyo yung link ko o ginamit nyo yung kay KGX. At dapat nagtitrade kayo. Ganun, mga Lodi. Kasi bibigay nga siya ng TA para sa trade eh. Tapos papasok kayo doon, tapos di kayo nagtitrade. Siyempre, kailangan nagtitrade kayo. Diba? Ganun yun. Huwag na umasa sa Trump at Melania coins. Dismayado na kaagad mga investor. Takot na lahat. Oo nga, pero kasi sabi, maglalabas pa raw sila ng 3. Oh, good luck na lang ha. Si Chirico, mukhang boss ng mafia si Baron. Elon Musk, parang Stark Expo lang ng Iron Man movie. Oh. Kung meron mang real life Iron Man, baka si Elon yun. Kaya lang sa attitude ni Elon, mukhang hindi siya, iba yung attitude ni Stark eh. Parang si Stark, diba? Seryosong gwapings na na billionaire eh. Si Elon Musk, ang kulit eh. Sumasayaw eh. Sobrang tuwa. Hold lang 7 years to the moon. More than 1 million na worth na XRP pero hold pa rin. No? Si Juan de la Cruz, yung XRP niya worth 1 million pesos na kasi meron siyang 7,000 XRP. No? Laki nun. Kasi nung inano ko, nasa 1 million na nga yun. No? Kasi mas malaki yung hawak niya XRP sa akin. Eh. Paldo yan si boss. Eh. Kasi meron pa tayong ibang hawak. Eh. Oh, ay. Oh, ayan. Meron siyang 1.3. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, si boss meron siyang 1.3 million sa 7,000 XRP niya. Kasi ako, ano lang ako yan. Yan lang. Ang laki ng kay boss. Ay, hindi. Nabuo ko na pala to. Oh, ayan. Oh. Meron akong 600,000 lang ako. Mas malaki pa rin yung kay boss. Oh, ayan. Wag na munang ibenta, mag-only rice pa tayo next December, sabi. O ito, puro bot na to. Kaya pala dumadami yung comment kasi bot. Yawa ka Trump, nas-scam yata tayo, crypto whales. Grabe bagsak ng Solana. May issue sa Solana, no? Yung parang hindi ka na makakabili ng Solana sa Coinbase. Wala kasi tayong Coinbase dito sa Pinas eh. Kaya hindi ko na ninyo news yun eh. Kasi wala naman, siguro sa inyo, ewan ko kung may Coinbase kayo. Siguro kung base nyo sa US, siguro ba Coinbase gamit nyo. Idol, bumili ako ngayon kay Trump coin. Nakikita kong lilipad na naman siya. O, yung mga magbabaka sakali, bahala kayo ha. Pwede bang meme ni Elon pag nanalo sa rap? Alam nyo mga Lodi, si Elon, hindi na siya gagawa ng meme coins kasi ang sinusuportahan niya is Dogecoin. I don't know ha, baka mabaliw siya, bigla siyang gumawa. O, di bala siya. Antay ulit 4 years. So, bahala ka dyan, idol ha. Parang di ka nakikinig ha. Huwag mainip para pagsisihan na puwit sa bull run. Ano daw? Huwag mo, long lasting eh. Nadali din ako boss kanina, negative 900 sa H-bar ko, pero okay lang ganun talaga yung trading. Oh, buti pa sila Chris Dick Dumanda, alam nila yung nangyayari. Na-overhype masyado mga foreign crypto analysts yung mga inauguration, same sa overhype ng launch ng RLUSD, parehas din nag-aangatan. Pero sabi nga mga Lodi, no, sa ngayon mga Lodi, XRP has no use cases currently, no? Kumbaga i-announce nila yan, basta magugulat na lang tayo. Meron na, kaya lang hindi siya ganun. Yan ang scam sa crypto, yung meme coin noon, NFT, kawawa talaga mga newbie. O yan, kaya dapat lagi kayo nag-iingat. Bago kayo bumili, mag-invest kung ng something, pag-aralan nyo muna kasi pera nyo yan eh, pinaghirapan nyo yan eh, huwag nyo sa wala. Sa ngayon, scam ang Trump, ginawa nilang MAGA Trump tapos ibinalik nilang Trump. Sabi ni Acer, still hold pa rin ng XRP, kaya pala imbis na to the moon, to the Mars. Oh, red planet, kaya bagsak, kulay-pulay market. Si Shiraishi, more time to me para makapag-DCA before manalo Ripple sa case at magka-ETF XRP. Ito, buti pa si Shirashi. Oh. Alam niya mga lods, no?
Although nasa gilid na lang, no? Andyan na 'yon at the back of your mind na lang. Na panalo na talaga sila. Importante kasi yung legality, no? Yung talagang may papel na panalo na. No, once na ma-announce na 'yon, isa 'yun sa I don't know And then yung ETF, no? Pag naaprobahan 'yan, ay isa yun sa mga, kaya nga ako, hindi muna ako nagbebenta. No? Kukumpletuhin muna natin yung mga puzzle. No? Kailangan manalo yung Ripple, maaprobahan yung ETF, pumasok yung altcoin season, i-announce yung mga big partnership banks. Pag nangyari na lahat yun, baka pwede na tayo mag-take profit sa XRP. Kaya lang, pag nangyari na lahat yun, automatic, paangat na yung XRP. So, ang tanong dun, mag-take profit ka ba kung kailang palipad na sila? Ganun yung mangyayari. Thankfully, gamble sa Trump, I earned 49% before mag-bail out. Lol, additional DCA na naman. Also, a reminder to myself na if long-term investor ako sa XRP, dapat hindi ako mag-isip as a daily trader. Yung galing naman ni Shiraishi. Idol, ang ganda ng sinabi mo, no? Kasi mga long-term investor tayo, lalo na ako. 3 years na ako. 3 years ko nang hawak, pang-4 na taon ko nang hawak yung mga coins ko ngayon. Mga loads, no? So, tama na hindi ka mag-isip as a daily trader. Pero kasi daily trader din ako eh. Nagti-trading kasi ako everyday. Mga nakarang araw lang hindi. Pero mamaya mag-trade na ulit tayo. No? So, iba dapat, no? Nakaseparate yung isip mo sa mga naka-hold mo at sa mga pang-trade mo. Na-liquidate ako, 50x nilagay ko kay Trump. Buti na lang, $5 lang. Yan, si King D. Si Lord Nakabelyo, may freedom of speech tayo. Yun pala eh. Sabi ni Baron Trump kay Biden, nakuha ko na ang laptop. Tama din siguro, Lods, na hindi binanggit ni Trump yung crypto. Baka mag-FUD bigla mga baguhan sa crypto. Siguro maraming iiyak sa US pag bumagsak ang market. Magkakaroon pa ng malawakang protesta. Tama. Sa akin nga, nung nanonood nga ako, pinagdadasal ko din na wag na lang muna nang sabihin eh. Mga Lodi. Although na gusto ko ring sabihin niya, pero ang hirap kasi nung oras na yon, mga Lodi. Sabi ko nga, not the wrong place at the wrong time yun pag sinabi niya yon, mga Lods. No? Kasi iba yung mga tao dun eh. Hindi naman mga crypto enthusiast yung mga tao dun, mga idol eh. Thank you, Jeblo, for aspiring and encouraging motivation to hold my XRP in spite of its high volatility. It is now safe in my Trezor 3. Oy! Congrats sa iyo Mama Ridge. Congrats sa iyo natabi mo na yung iyong XRP. Ganun talaga, boss, nagpump na pre-inauguration. Sell the news talaga nangyari kahapon, normal lang 'yon. Ayan, alam nila. In Geos we trust Boss Jeblo, kanina kinabahan ako dahil down market pero napanood kita, lumaki ang loob ko. Hindi lumakas. Lumakas kasi lumak lang nakalagay. Lumak loob ko. Bibili na ulit ako, sabi ni Brian. Yan. Nod-nod lang tayo, mga Lodi. Sabay-sabay tayo nanonood everyday ng news. No, lalo na yung mga walang account ng X dyan. Ayaw nyo gumawa ng X. Lodi, question po. Kung may idea po kayo sa Hive Coin and Hive community, wala po akong idea no? Hindi po ako nakabili ng Hive mga idol, no? Buy ng Doge habang nababa. May projection na baka mag $20 by 2027. Grabe, laki niyan, no? $20. No, magkano yung sa ko niyan? Doge ko niyan. Bibili na ako ng bahay sa Ayala niyan. Ay, sa saan ba yung yung mga executive village dito sa atin? Pero hindi gagawin ko, mga Lodi, hindi ko naman din ilalabas yung mga sa crypto na yun. Para na lang siguro yun sa mga anak ko. Nang ilalabas ko lang yung mga sa akin lang. Kunyari, gusto ko nang bumili ng something sa parents ko, ganun, bibili ko sila. Pero yung ubusin lahat, no. I-invest ulit natin yan sa bear market. Yung ilo na Doge o yung OG talaga. Ano ba yun? Doge is the only meme coin na proof of work. Di alam ni Jeblo yan. Mag-research pa yan. Hindi ko ba alam yan? Doge maybe 20 to 30x. Pepe is still the best. So, ayan o. Dami nyo pa lang gusto eh. Bilhin nyo lang yung mga gusto nyo. Grabe naman kayo. Hindi ko pala alam that sinabi mo na dito.
Para na-share na natin sa mga audience natin. Hindi yung papasabi mo pa na hindi ko alam yan. Ba't alam mo rin ba yung alam ko? Hindi mo rin yung alam. Ayan. Medyo malaki ang coin ng Matic, Lods. Hoping ako aangat siya ngayon, bull run. No, ayan. Polygon, no? Grabe, ang daming nasiraan nandun sa Polygon, eh. Nasiraan ng loob, eh. Pero shoutout pa rin sa community ng Polygon, mga Lodi, no? Yung talagang naghihintay. Hydra pala, no? Pag may ngagbat, okay. Hanggang away po. Grabe kayo kay President, ah. Uy, maraming magagalit dito. Sabihin na naman, DDS ako, kahit di ako DDS. Kayo, kung ano-ano sinasabi nyo, eh. Lodi, delikado po ba mga hindi American company ngayon kay Press Trump tulad po ng BitGet? Hindi naman. Hindi naman mga idol, no? Nagagamit naman natin, eh. Tsaka ilang cycle na yung dumaan, mga Lodi, okay lang naman yung mga yon. Sa atin, sa Pilipinas lang maarte. Sa kanila hindi. Dito nang baban ng walang ano, eh. Pag wala silang katkong, eh. Sa kanila hindi ganoon, mga Lodi. Kay Madam na naipit sa Trump at Melania, isipin mo na lang natalo ka na talaga, uninstall mo na exchange mo, balikan mo na lang ulit pag nagsipump na lahat. Ba't naman i-uninstall? Malay mo naman gusto niya pa mag-trade sa iba o kaya bumili ng ibang coins. Grabe ka naman, no? Tinanggalan mo agad ng karapatan, eh. Tinanggalan mo ng karapatan, eh. Idol, padiscuss naman kung okay lang mag-invest sa HBAR. Kung afford naman, why not? Isa yan sa mga prominent at promising cryptos na list ko din yan. O, yan mga Lodi, yung HBAR, XLM, XDC, XRP, mga solid yan mga Lods. No? Hindi na kailangan ng padiscuss yan. Solid na yan. Good to buy yan mga Lods. Pang long term. Napuyat ako Lods sa kakanood ako. At nakatulog kasi lasing. O, buti pa si Idol, lasing. Sana all lasing. To the Mars yung sign ni Elon. No? Nga, ano, sabi nila, Hail Hydra daw yun. Eh. Si Raul yung mga nagsasabi nun. Eh. Si Shanks yan, ha. O yan, pa-shoutouts kay Ngolorm Black. Shoutout sa'yo. Baka willing si Trump bilhin ang Pilipinas gamit meme coins. Willing ako bumili lagi ng Trump and Melania coin pag gusto niya pang dagdagan budget niya. Sabi ni H, oh. No, ito, ano to? Politika to, ha. Para sa akin, Loads, corruption ng digong, eh, sa BBM. Parehas lang corrupt yan. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta BBM at DDS madaling ma-hurt. O, ayan, o. Kala ko matigasing kayo. Sabi niyo. Ay, matigasaing pala, eh. Hindi pala tigasin, eh. Nasaan na? Si Jemski, gamit ko spot trading lang. Personal ko yan. And it's up to you guys kung saan kayo comfortable. Basta pinapalaw ko na mag-buy ako pag ang RSI ay below 40 and nag-sell ako pag ang RSI ay above 75. Importante kasi na may entry-exit plan ka na magbibigay sa'yo ng profit. Natutunan ko lang yan sa panonood sa YT, sabi ni Jemski. Tanong ko lang bro, saan ka comfortable mag-spot na anong coin? Bro, girl ako. Kay Floki ako madalas mag-spot. Lagi akong tumitingin din sa 24 hours volume. O ayan, mag-usap-usap kayo dyan mga Lodge. O ayan, si Detect Sama, shoutout. Hindi ko lang pinapansin yung freedom of speech and expression ni kay Jeblo para hindi na lang humaba ang politiko dito. O ito, BBM din pala ito si Chirico, eh. O ayan. Kalbadi mo yung mga nasa baba dyan. Wala kayo dyan. Sa mga nalumo sa crash ng crypto market, tandaan natin na babagsak man yan, kasama yan sa journey ng crypto trading, aakyat naman ulit yan. At hindi naman babagsak ang crypto sa zero maliban na lang kung scam o maragpul ka. Meaning, ni-pump ng scammer ang coin para tumaas. Dami nag-invest din nag-inactive na ang coin. O, ayan. Yes, ang COVID-19 president noon si Trump at daming mga strategy sa paglaban sa COVID-19 na hindi science-based. Kaya natuligsa siya. So, hindi niya gusto na kinokontra siya. Kaya now, nakabalik siya
Despite mga pronouncement ng World Health Organization noon panahon na yon, dahil hindi kalinya ng mga sinabi niya dati, naganaw siya ng executive order na mag-withdraw. Pero kasi 'di ba, marami na kasing investigasyon ngayon na talagang scam yung COVID eh. Sabi nila yun hindi ako may sabi nun Saan talaga pumunta na kami sa Mars mga Doge? Ayan sabi ni Jeffrey. Si Ninoy, Taduran, sakto lang, di naman ako napuyat, di ako naghintay. Si Kelvin, Trump going to build the new era of crypto, brother Jeblo. Bitcoin has many holders, 33% globally, China 43%. Is America, remaining percentage of the best, the world or big whales, World War III is not about bloodshed anymore. It will be catastrophic economic war and Trump will going to let communism apprehend the world economy. Sabi dito ni Kevin Sconpilla. Ito kasi, yung percent na binigay mo, percent na yun ang mismong nagkikripto sa mundo. No? Kunyari, lahat ng nagkikripto sa mundo, 40%, sinasabi mo, nasa Amerika, 30% sa something. Pero yung mismong kabuuan, mga Lodi, onti pa lang, pansinin mo, sa gathering nyo, halimbawa, nag-reunion kayo, tanungin mo sa mga yon, kahit ilan pa yon, kung may nagkikripto doon, malamang ikaw lang. Ganun ako minsan sa mga event Ako lang yung nagkikripto Kaya pag sa kwentuhan, di ako kasama yan. Ang dami namang comment nito ni Clavis, di na lang iisang comment Hindi ko ini-live, naantok na ako nun Mga sumabay lang talaga sa bagong meme ko ngayon. RIP na ba US healthcare system, idol? Hindi naman siguro pwede ba yun? Walang healthcare sa kanila. Kada sinabi talaga yung pangalan ng asawa ni Trump, ang na-imagine ko yung nasa Elden Ring na babae. Tumang-tuwa na parang bata na binigyan ng PS5 na regalo, si Elon yun Ganun ba siya, si Iron Man? Baka magkaroon ng meme coin dyan sa video ni Baron at Biden. NFT pwede, picture. Ay, bubuo yung pindot ko. Bumibelo na mga coins. Mag-ready na ang pag-pump DCA ng mga DCA dyan. Ayan na, Boss Jeb, ikaw ba si PH Update? Kabuhos mo kasi. Sino yun? Sino yung PH Update? Wala yun Sa YouTube ba yun? Baka sa Facebook lang yun Hindi ako yan, mga Lodi. Sino ba yan? Ito. Political vlogger to may nag-kiss Political vlogger to, mga Lodi. Hindi naman ako. May mga opinion ako sa ito. Hindi ako yan. Ito ba siya? AI to I mean, may ganito sa ano bang app yun? Yung napapalitan yung mukha mo. Hindi ako yan, idol. Sabi ni Baron, mama mo Ang kulit ni Baron Sabi ko nga sa inyo, hindi malayang maging si Batman yun Baka sa March, simula na ng digitalization sa buong mundo. Sabi ni Salad Channel at Junel Nael, shoutout sa'yo always. Boss Jeblo, newbie lang ako sa crypto. Last December lang ako nag-start. Thank you, boss, dahil sa'yo. Natuto ako ng tamang mindset sa crypto na iwasan ko maging FOMO. Hindi ko na tinitignan price ng mga bodega ko. Tiwala naman ako sa bodega ko sa XRP, HBAR, XLM, Doge at SHIB. Wow, grabe. Puro solid mga coins mo. TP na ako mga 5 to 10 years. Uy, grabe si Chopper Sana marami ka pa matulungan. Uy, salamat sa'yo, Chopper. Kamusta na sila Lupi dyan, yung captain? Ayan, shoutout sa'yo, idol. Naiyak ako dun. Ayan. Hindi pa panahon sa March para magsimula. March pa magsisimula ang digitalization sa mundo, sabi nila. Hindi naman DCA ginawa ni Madam. POMO nangyari sa kanya. Wala pa nga weeks. Yung Trump token, nag-DCA na daw agad. Yan, napapala ng POMO. Yung sa mga nag-donate dun sa mga grabe na. Alam nyo, pwede nyo naman sabihin, wag nyo nang parang galit ka pa kasi. Parang alam mo yun, man, kumbaga, don't kick when the man is down, parang ganun.
Eh, di pilit ko kasi magbigay ng coach ng English, hindi naman ako Basta yun. Nakaano na nga, nasasaktan na nga, inaaway mo pa. Ganun na lang nga lang, para kamote ka talaga eh. Sinishake out talaga tayong mga retailer. Expected kasi natin lilipad ang market sa inauguration ni Trump. Pag mahina ang dibdib mo at newbie ka, magiging hopeless ka. Pagbagsak ng market. Buti na lang aral tayo sa ganyan. Hold pa din. Sabi ni Spag Lender Damper. Shoutout sa'yo. John Christopher Percura. John Christopher Cura pala. Lala ng panaginip ko. Malaki daw binaba ng market pero di ko alam kung anong mga token yun. Baka naman di kilala yun. Pag umalis niyan sa World Health Organization, ibig sabihin wala ng drama sa COVID. O, pwede. Bibili muna sila bago nila biglain ng tao. Iba, sa ibang araw niya gagawin yan. Pero sigurado bibili muna sila, sabi. Naliquidate ako, natulog ako, kainis. Oh, yan, daming naliquidate sa inyo. Nag-iingat kayo. 100k naging 30k. Ano lang yan, baka yung paper loss lang yan, idol, no? Hintayin mo na lang, ikaw. Kasi kung ako yan, hindi ko na kukunin yan, mga lodi. Kasi andun ang laki na ng talo ko eh. Kumbaga, iisipin ko na lang na hindi ko tatanggalin yung chance na mabawi ko siya once na tumaas ulit yung Trump o kaya yung Melania, no? Kasi once na binenta mo niyan, yung chance na baka makabalik yung Trump tsaka Melania sa dating pagkabili mo, mawawala na yun. Talagang talo ka na. Ganun lang yun. Tayo na mag-astang langgam, boss, imbak ngayon, paldo bukas. So, ayan. Tayo na ulit mo lang. Boss, ask ko lang. Okay lang ba mag-invest ako sa XDC? Sabi ko nga sa inyo, mga Lodi, sabi nito. Hindi ma-explain ni Jeblo kasi nakikiride siya sa crypto. He is one of the moon boys. XDC pa sa Binance Exchange and Coinbase. So, ba't masama ba maging moon boys, idol? Okay, kung gusto nyo maging negative at maging bear boys, wala kayo. Basta ako, moon boys ako. Diba? At least naramdaman ko na yung moon boys kasi ang tagal na nating naka-invest eh. Pag sinum out mo yan, eto, papakita ko lang sa inyo. Pag sinum out mo yan, mga Lodi, sa BTC na lang para mother coin. 2021. Dito. Dito yung bull market, nandito na tayo. So etong mundo na to, panahon na to, mga Lodi, naranasan na natin 'yan, mga idol, no? Ano natin? US. Naranasan na nating ayan, 39,000. Nabot ko pa nga yung 16,000 eh. Nag-a-aksi tayo niyan eh. 16,000 BTC. Dito na tayo, mga Lodi. Simula dyan, nag-i-invest na ako. Bakit ako magiging bear? Dito pa lang, nag-invest na ako eh. So, kahit nandito pa lang sa 50 yan, panalo na ako, profit na ako. Pati dito yan, 60 something hanggang dito. Sasabihin nyo, hindi ako pwede maging moon boys. Bakit hindi? Dito pa lang, na ako eh. Nag-invest na ako eh. Isipin mo. Masama ba maging moon boys? Ang tagal ko na moon boys. Kayo mga bear boys, ano nangyari sa inyo? Panalo sana kayo kung pababayan, pabaliktad pa ganun, no? Pag ganyan, no? Hindi pag ganun eh. Di naman kaming moon boys. Kulit nyo pala eh. Ha? XDC okay din yan, idol, no? Boss Jeb, Lo, pag pumaldo ako sa crypto, punta kami sa bahay nyo. Dala ako lechon. Basta makatapik ako. Matapik ako ng misis, boss. Love you, boss. Jeb, Lo, salamat palagi. Ayan, si Idol Jan. Robert Dumdum. Shoutout sa'yo, Idol, no? Joseph Berdin, always yan. Pa-hype lang yan si Trump coin, sabi ni Twice But Nice. Jennifer, tama yun din naisip ko, not the right time and place, pero puyat dump. Ayan, si Jennifer din pala, puyat din.
Umiyak na ba lahat? Yung isip natin yayaman? O, question mark yan, ha? Sa isip mo na natin yan. Sa ngayon, ako, chill muna sa Gedli habang binabantayan ko, kaluluwa ko, baka magtampo eh. Siyempre, ayoko naman mangyari yon. Kayo, kamusta kayo? Si Paolo. Okay naman kami. Twice but nice. Tama, by the end of January, sabi ni Idol. Marcos Bangag versus Sayad. Toxic talaga ng tao kapag usapang politika. Kanya-kanyang perspective lang yan. Walang pilitan ng trip. Ako nga dati sinasabi mo may Diyos kapag binabasa mo pangalan ko. Ayun ba yan? Pero hindi kita dinidibang kahit kaya ko. Dibang mo ako sa sarili mo YouTube, ha? Sinabi ko na lang sarili ko, okay, sige. Kahit nga sabihin lang, okay. So, ayan. So, maraming, alam nyo, kasi mahilig ako sa mga stand-up comedy. Halos lahat ng kakilala kong mga idol ko ng mga stand-up comedian, lalo ng mga foreign, karamihan sa kanila hindi naniniwala sa Diyos, no? Pansinin niyo yung issue nung sa California wildfire, 'di ba? Si Nikki Gates, anong pangalan nun? Basta 'yon, si Nikki. 'Di ba? Parang pinakita din talaga na hindi siya naniniwala sa God, kaya ginagawa niyang katatawanan. 'Di ba? Ginagawa niyang katatawanan. Kaya nausunog yung Hollywood. Nasunog yung California. Tama ba California yun? Nasunog yun. Tapos di ba merong isang simbahan lang doon o yung marami siyang mga something na mga rebulto ni God, mga ganun sila yung hindi nasunog. 'Di ba? So, pero ang point lang doon, karamihan ng mga idol kong komedyante, hindi sila naniniwala kay God, mga lodi. No? So, ito si Idol, baka komedyante rin. Komedyante ka rin ba? Ako, komedyante ako. Pero hindi ko naman sinasabing hindi ako naniniwala. Medyo lang. Hindi sa akin importante yun. Hindi importante. Basta maging mabuting tao ka lang. Ganun lang yun. Boss, tanong lang, bakit yung Trump at Melania coin mas mataas pa sa XRP? Ayan, sinagot ko na. Tama nga. Pang-marketing ginawa ni Trump talaga, pero mag-bullish naman tayo this 2025. Sabi ni John Michael Carlo, shoutout sa Idol. Hindi ka pa busog eh. Kaya mo ubusin yung kanin mo eh. Balik mo sa rep yan, ha. Nanood din ako ng inauguration, nakabang sa ballot speech ni Trump nung matatapos na at walang nabanggit about sa crypto. Alam na sabi ko, bagsak market. Pero on the good side, makakapag-DCA tayo, palagay ko. This week, recover and pump na altcoins. DCA lang ulit tayo mga lods. Deep is a gift. Ayan. Tama yun. Mas madami pa yung sinabi niyang like never before. Ano niya yun, no? Parang ayun yung keywords niya lagi. Yung like, we were gonna win like never before. Lagi siyang gumagana. We were gonna something like never before. Lagi ganun. Si Sato Boards, yung Korean na crypto trader, pinanood ko maging 2 AM. Korean something yung 2M. No, 2M Korean. Ano ba tawag sa kanila? Korean won. Yung naging 2M yung ano ba to? Naging o maging? Maging 2M Korean yung 40M Korean niya sa Melania. Bumagsak. Alam nyo, si Sato, mga lodi, grabe mag-trade yan. Milyones yan mag-trade. Natatalo ng 10 million yan, 5 million pesos pag kinonvert mo, mga ganon. Pero ganon din siya manalo. Nanalo din siya ng ganon, 5 million, 10 million. Kasi ano siya, talagang malaki mag-trade yun, mga lodi, si Sato. Hanapin nyo yun pag gusto nyo manood ng mga trading na live. Ewan ko alam ko nung nakaraan nag-live siya eh, kagabi ata. Kasi ang nilalagay ko para makita ko siya, Sato, double T yun ha. Sato, Bitcoin, ayan, Bitcoin lang nilalagay ko. Minsan trading eh. Ayan, ito siya Kaya lang, kadalasan binuburo niya, naka-live pala siya yung trade niya, positive siya. Positive niya, $2,000 panalo siya ng $2,000, magkano yan? Nasa 100,000 din yan. Pesos, di ba? Naka-short. 'Di 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 ba? Naka-short. '
Naka-short siya, mga Lodi. Oh, naka-short siya. Naka-cross pa siya, oh. Oh. Ayan yung kanyang trade. Di ba? Live. May kita ka. Hindi mo lang siya maintindihan. Tapos minsan wala pa siya dyan. Tago. Isa na ako dyan natalo. Baron, 500 USDT. Pinakagat lang. Grabe naman, 500 USDT, mga Lodi. Nasa 20,000 na yun, 30, ganun. Melania, nasa futures ng Binance X will follow. Melania na, ulit na lang. Meron akong site ng bagong malist ng mga exchange. Di alam ni Jeblo. Jeblo is Moon Boys. Parang pag sinabi mo Moon Boys, masama yung Moon Boys, Masama ba yung Moon Boys sa'yo? Ayun pala meron ka palang list ng mga malist sa crypto exchange, di panalo ka na, mayaman ka na. Congrats na agad sa'yo. Mayaman ka na pala Ako, Lods, yung 5 na crypto kong hawak, hindi ko kayang tignan. Hindi ko alam kung makaka-recover pa sila ngayong bull market, sakit sa dibdib. Makaka-recover yan. XRP and Doge to the Mars, sabi ni Hansel. Si Romualdo Saturno, shoutout Spider Pig. Spider Pig, narinig ko to sa sa The Simpsons. Spider Pig, kinakanta ni Homer. Si Biden parang baterya na lang ang nagpapaandar sa ng puso niyan. Binilungan siya siguro, nasisirayan ko yung charger ng battery mo. Ayun, Spider Pig. Listing na rin yung fentanyl coin ni Dutae. Hindi pa payag yung company na gumawa ng fentanyl. Dapat pangalan lang ni Dutae na lang, gusto mo. The Thirds. Di ba Thirds yung English ng tayo sa Amerika, di ba? Third, di ba? Parang yung third. Parang, TU. Hindi third na TH, TU, di ba? The third. Para mas maintindihan ng mga foreign. Kasi pag Dutae, isipan, yung tae. Parang nga pang foreign Pog Casino, sabi, XRP to the moon. Linang TV, pag pumasok ka sa crypto at bumili, depende sa speculation, todas ka. Ayun ang Trump at Melania, hindi naman ako bumili dyan. Pero damay pa din ng salons. Bumaba kasi yung market Hindi talaga priority ni Trump ang crypto sa ngayon. Baka late 2025-2026 siguro. Kita naman sa speech niya nung nanalo siya. Walang direct na sinabi tungkol sa crypto. Si Trump, direct na tao yan. Yung priority niya, parang close kayo Yung priority niya yan, sasabihin niya. Focus na lang muna sa altcoins at XRP at Solana ecosystem, sabi ni Justin Mark. No, pero hindi, para saan talaga hindi niya sasabihin yun doon. Kasi ang awkward parang ganun. Hindi nabanggit si Trump sa crypto kasi nga nag-rug pull siya, 'di ba? Sabi ni Sai. Hindi niya nga alam na kumita yung coin niya Di ba? Ngayon nyo lang nalaman na ngayon niya lang naisip na kumita pala yung meme coins niya. Hindi niya nga alam na naglabas ng meme coin yung asawa niya baka hindi niya alam Si Ronald Germo, shoutout sa'yo. Si Kevin Alipio. Akala ko to the moon na wala sinabi si Ninong Trump about sa crypto. Isang tweet lang ni Trump sa Trump coin niya, papaldo yan. Walang mintis. Bumili pa naman ako now. Di ba? So, hindi. Ngayon kasi wala. Kasi mababa. Pero once na sinabi, halimbawa ngayon, may interview si Trump. So pag sinabi niya na, don't worry, I will use my Trump coin for something to donate, ganyan-ganyan. Pag sinabi niya yung ganun, imposibleng hindi kayo humabol niyan. Sa tingin ko lang to donate or to help to the California wildfire, ganyan, something. Grabe, baka magagawan pa kayo. Kaya swerte, yung mga nagtitiwala ngayon. Hindi sabi bumili kayo sabi ko huwag kayong bumili. Pero yung mga kunyari nagtiwala ngayon na umaasa sila na merong gagawin si Trump o si Melania sa coin na yon, kahit wala pang kasiguraduhan pero bumili na sila kasi iniisip nila talaga na may gagawin. Once na dumating yung time na yon na nangyari yung iniisip nila, magpapump yung market na yon. Maraming hahabol sila, swerte sila kasi maaga pa lang nagtiwala na sila. At meron pang 4 years si Trump para mangyari yun. Ang haba pa ng taon. Di ba? According to Trump, bakit umalis ang USA sa World Health Organization? Let China pay the contribution ng 39 million USD kahit
mas malaki ang bansa at population nila. Pero ang Amerika ay nagbayad ng 500 million USD sa WHO sa era ni Biden administration. Sabi ni Trump, sobrang lugi Amerika at ayaw niya na nagmumukhang kawawa at sunod-sunuran ang Amerika sa regulation ng World Health Organization na hindi patas at hindi makatwiran. Sabi niya ito habang nagpipirma siya na kanina sa White House at ng mga executive orders habang tinatanong ng media. O yung pala, nilinaw na dito ni Jinwoo, no? Ay ni Mahisbara, oh. Alam nyo na ngayon. Talo din ako Trump, pero okay lang yan kasi di lang naman na Trump bumagsak. Oh, buti pa si Drace Carbane. Ipit din, 2K dollar ko kay Trump, token, quiz jeb, pero competitive po si Ninong Trump. I think hindi siguro siya papayag na wala ang Trump sa top 5 MC. Buwis buhay pa naman yung hinold up ko sa EDSA para kay Trump. Mas mawala ng value, kotob ko, Bebelian. Road to $100 per token. XRP to 5.8. Yan, mga idol, no? Tiwala kayo. Basta may tiwala kayo sa coins nyo, ibig sabihin, hindi kayo mawawala ng loob. Nag-invest ako ng worth 60k sa XRP. Sana pumaldo tayong lahat. Tagal ko din inantay. Sabi ni Melody. Si Danny Tan. Boss Crypto lang pag-usapan natin. Ito naman yung nag-uutos. Nandito na naman yung mga boss ko. No, yung mga nag-uutos sa akin na crypto ka lang. Huwag kang umano sa iba. Crypto lang pag-usapan natin. Huwag kang magagalit ako sa'yo. Mo-open ako. Pag na-open ako, ibig sabihin, tama ako nun. Yung mga mindset ng mga tao ngayon, no? Grabe. Demanding. Okay, boss. Danny Tan, mukhang mayaman ka pa naman, no? Kasi Tan yung apelido mo. Sige, susunod ako sa'yo. Crypto lang tayo. Si Raymond, shoutout sa'yo. Ronwell, hindi pa right time. Unti-unti yan. Babaguhin ni Trump. Mararamdaman natin yan. Sa summers, na sigurado. Kaya bodega na muna tayo. Todo. Tama si Ronwell, no? Boss, may case na fraud si Trump, so asahan na hindi yan, puro rug pull na. Ibig sabihin, wala kang tiwala kay Papa Trump. Nasa iyo yan, mga lodi, no? Hindi lahat ng opinion natin, ganoon din yung opinion ng iba, no? So lagi nating tatandaan yung pagising natin. Na hindi lahat ng akala kong tama, ganoon din yung ibang tao, no? Hindi tayo yung bida. Ngayon lagi sinasabi, hindi tayo yung bida sa mundo, mga lodi, no? Lahat ng tao, piling bida yan. Kaya huwag kang magbida-bida. Hindi ko sinasabihan ko, idol, Ano lang yun, Pre, kumita na ng bilyones si Trump sa meme coin lens niya. Mukhang may agenda siya. Kung may meme coin siya sa crypto sa inauguration. Yung World Liberty Financial nag-invest sa Ethereum ecosystem. Feeling ko ang mga coins dito ang lilipad ngayon. Tiis pa tayo konti. Yan, mabuhay ka. So, si Alpha Mountain, shoutout sa'yo. Sabi nga dito, si ML Supremo, pag yan Trump nag-announce ng utility, alam na, nag-aagawan yan. Kasi, presidente ni Trump, coins ng president. Dati nga, ang daming bumili ng MAGA kahit wala naman siyang ina-announce na sa kanya yung coin na yun. Lalo pa ngayon na legit na sa kanya yung coins na yun. Di ba? Arat Kape, imagine nyo na lang kung si Calamares yung nanalo ngayon, nasa na kaya si BTC ngayon? Malamang nasa 90, tuwang-tuwa na tayo. Idol, pinirmahan na daw ni Trump yung strategic Bitcoin reserve. Hindi pa ata wala pa, idol. Boss, Geblo, hindi ako disappointed. Paldong-paldo ako ngayon, madaling araw. Salamat sa TA ni Boss KGX. Salamat rin sa pag-introduce sa kanya. Yan si Nebs Trader, Sa lahat ng gumamit ng link ko, pwede nyo i-PM si KGX, nandun din yung Telegram niya. Isasali niya kayo sa Telegram namin. So, doon siya nagpapasa ng mga TA. No? So, kung wala pa kayong crypto exchange, andyan yung BitGet natin, mga lodi. Quiz Jeb, Trump coin, filed ETF 4 hours ago. Ano pinagagawa ni Ninong D? Hold ko na lang po ito. Marami pa kasing process yan, mga lodi, proseso. So, hintayin na lang natin. Hindi naman isang araw mangyayari yan Naglipatan kasi mga investor kaya di nag-pump up mga coins si Trump. Coin lang malakas. So, ayan.
Daming reklamo sa Trump, parang ang daming gusto ng easy money with no risk. Diamond hand nyo lang na paghalata ang baguhan eh. Kasama yan sa crypto, sabi ni Jody, di ba? Shoutout po si Jeblo, hold lang XRP, si Aris, Jongs Kisong. Idol, too late na ba? Ngayon, lang bumili ng XRP? Sabi ko nga sa inyo, XRP magkano lang? Ang Bitcoin nasa 100,000. Magkano binili ng MicroStrategy ngayon? 1.1 billion. Bitcoin yung binili. Masasabi nyo bang late na kayo? Di ba Zelda news nangyari, sabi ni Idiot Guy. 420 with 69 exposition lucky number. Sabi, saan ba makakabili ng Agba coins? Hindi natin alam. Tanong natin sa mga news. Depende lang kay Uncle Donald yan dahil more than 80% ang kontrolado niyang supply ng mga Trump coin. Meaning, pwede niya i-drop ng almost 90% then i-pump ng 9 times in a blink of an eye. Pwede ka payamanin ni Trump kagaya ng ginawa niya kay Tyson noong na-bankrupt siya. Kahit sa spot trading, kung marunong ka lang, tignan mo lang ang swing ng charts. Record-breaking kasi ang swing ng mga Trump coin kahit sa overnight lang, ilang times na. O, sabi ni Saint, baludoy. O, di ba? Si Idol, mukhang marami siyang alam sa mga Trump coin. I-add nyo na to. So, di ba? O, Idol, goods ba si... Di ko alam, Idol eh. Ito lang isang comment ko sa mga may Trump coin, no? Sa mga ayaw, no? Dahil nga naging negative yung effect ng Trump tsaka Melania coins, marami nang nag-out dyan. So, onti na lang yung mga taong siguro mga naniniwala sa kanya. Siguro iniisip ni Trump, mga naiwan na lang dito, siguro yung mga naniniwala sa akin. Sige na nga, papayamanin ko na kayo. Sabi, i-burn ko lahat ng yung kalahati nito. Di ba? So, hindi natin alam kung ano mangyayari. So, ayun yung ating news ngayon, mga Lodi. Kahit na sobrang haba, sana na-enjoy nyo yung ating news, mga idol, no? So, overall, mga Lodi, ngayong day 2 ng pagkaupo o pagiging Pangulo ni Trump, ay marami na agad siyang nagawa, mga idol, no? So, ngayong linggo, hintayin natin kung ano pa yung panggulat na gagawin ni Trump, mga idol, no? So, ayan, sa ating crypto world, no? So, ayan, kita tayo bukas, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, subscribe kayo sa ating channel, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up? Subscribe to the channel and don't worry. I'm supposed to just don't worry about it. Just subscribe to me and my dad. Okay, just bye.